Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amra from Japan, Kawain Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng May 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatawa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin na makapagpapabago ng buhay nyo. Take care, enemies are working against you. Ingat, may tao na maaaring galit sa'yo. Disappointment in a friend or a lover. Kasi may lungkot dito. Hand. In need of help, assistance, and guidance. Siguro may taong tutulong sa'yo, or may tao kang tutulungan, o may assist ka. Yung nakita ko to. Or someone need ng guide. Ingat ka rin sa hand mo kasi baka there's something happen into your hand. No? Maaaring maipit ka, masugatan ka, o kung ano man mangyari sa hand mo. Dealing or relationship with an older woman. Maaaring mas matanda sa'yo, no? Maaaring may makakadiling ka, makakausap, makakasama, o maaaring siya yung magbibigay sa'yo ng advice, o siya yung tao na mag-a-assist sa'yo, or i-a-assist mo, vice versa, or itong tao na to ang magbibigay ng guidance sa'yo. Hindi naman, forget older woman, matandang-matanda, hindi naman siguro sa iba lahat ganun. Maaaring mas matanda lang siya sa'yo. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Aba? May depression, anxiety Ay, tao talagang ayaw sa'yo. Hindi to si Bat saka si Vulture. Hindi sa problem. Or may mga sitwasyon na hindi nagiging good. No? Sa buhay mo. May finger pa. May hand na may finger pa. Lagay nga natin ito dito. May mga lungkot ka no? Warning of a problem either now or in the near future. Ingat ka daw kasi may kung wala ka naman problema this time, maaring may parating na problema o may darating na problema sa'yo. Kung sa mga aspeto ng buhay mo, kung samanin mo yan, you need to be aware. Diba? Kung sa relationship man yan, ganun din. Sa kasamaan sa trabaho, kaibigan ko sa ano. O sa sarili mo. Energy mo, Gemini. Maari din na magkakaproblema ka sa kanya. O kaya is dito sa dalawang to. Kasi dito si Bat at si Vulture. Sila yun. Ang blockage mo. Ang energy mo, second half. Ang nakikita ko dito, meron kang mga pagpapasyahan, may mga didesisyonan ka, o may mga actionan ka. Yun ang nakikita ko dito, na maaring magkakaroon ka ng lungkot, o andito talaga si problem. No? Maaring ma-depress ka, ma-anxiety ka, maaring sa business mo, maaring sa karelasyon mo, o maaring sa mga project mo, o sa mga pupukusan mo o pagpapasyahan mo. Yun nakikita ko to. May isang may negativity situation ako na nakikita dito. Yun. Iba dito is a love, no? O kaya sa iba is a business, stability, ganyan. Kaya nakita ko energy mo, pagpapasya to. May pagpapasyahan ka na maaring ito is maging negative or magkaroon ka ng doubt sa kasama mo sa trabaho, sa mga didesyonan mo, gagawin mo, aaksyonan mo, o kaya is magkakaroon ng isang distraction sa buhay mo, o kaya handun yung sitwasyon na may tao na magja-judge sa'yo, or you judging someone, no?
Meron ako nakikita dito na magkakaroon ko daw ng options in life. Siguro yun yung ano, yun siguro yung need mo i-clarity. Yun, ang nakikita ko dito. Anong parating kay Gemini? Lumabas siya. Tumalon siya. Ibig sabihin, ito daw yun. Ano yan, universe? Sa nakita ko sa dito, parating sa'yo siguro merong isang matagal na isang sitwasyon sa buhay mo. Either to emotional, physical, lovers man yan, or any situation. Meron na isang matagal na to, no, na isang sitwasyon sa buhay mo na nagkakaroon ka ng deep wound or there's a battle situation na gusto mong ma-develop. Gusto mo ma-accomplish itong bagay na to. Kasi ang nakikita ko dito is you still stuck or you still trapped dun sa sitwasyon na yun. And now, gusto mo yun ma-accomplish or gusto mo yung ma-develop, no? Yung bagay na yun. And then, nakikita ko sa inyo, iba sa inyo siguro, you have a travel, no? And then, ang parating sa'yo, kuhanin ko pa. There's an idea eh. Kumbaga, iba dito is opportunity or idea. Ako nakikita dito na siguro with terms of opportunity is ito yung matagal mo na hinihintay na gusto mo mag-travel. Diba? O kaya is you have matagal mo ng idea na maaring ipupursu mo siya. Iba sa inyo. Ganun. Pwede explain mo sa akin. May mga kahilingan. May matagal ka ng kahilingan sa buhay mo na medyo na-stuck ka talaga, no? Dito sa sitwasyon. Yan nakikita ko. You are a pain eh. May tao dito na may tao na irresponsable or matigas ang ulo. Is more stagnant ang nakikita ko sa'yo dito stagnant to. Yung iba naman, may nakikita akong nagpapadoktor, hospital, maaaring nangyari na yun in the past, or still healed, nagpapa-healed pa rin. Ganyan. O kailangan mag-heal, no? Yung sitwasyon na yun. Or nandito yung sitwasyon na parang na-confine or na-paralyze. Yung iba ganun. Pero there's an hospital. May taong may sakit eh. O handle lang talaga yung sadness and emotions mo, no, when it comes sa nakaraan. O may mga nangyaring sitwasyon na naging hard sa'yo. O may mga pag-aalala sa iba is pag-aalala ito. Maaring sa mga tao o sa mahalaga sa'yo na na may sakit, ganyan. Yung iba sa inyo maaring mananakit yung ulo nyo, paa nyo, or may taong may sakit ako nakikita, ganyan. Yung iba is siguro kulang kayo sa tulog o pagising-gising kayo sa gabi kung kailangan, medyo iwasan nyo na lang muna yung magpuyat. Pero sa'yo to. Yung mga frustration. There's a hardship situation ako nakikita sa iyo eh. Yung mga bagay na kailangan mo ulit. Ano dapat iwasan? Ay, bakit ito? Ano dapat iwasan, Gemini? Second half, May. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magpakatotoo sa sarili mo. Iwasan mo din yung mga tao na
Yung kailangan ka lang nila kasi because of the needs, ganyan. Yung mga taong chismosa, tao na ginajudge ka, iwasan mo taong masungit sa'yo, tao na mapanglinglang o mandaraya, tao na masaya lang sila sa harap mo, pero pag nakatalikod na, iba na yung gusto nilang sabihin sa'yo. Ganyan, iwasan mo na lang yun. Pero you need mo mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo din yung um, mga frustrations in life. Ganyan, iwasan mo. And then also yung mga sitwasyon na ma-stagnant ka or bahala na effect, bahala na situation, or yung mga sitwasyon na wala kang magawa o wala kang kayang gawin o hindi mo kayang gawin. Kasi kaya mo. No? Kasi kaya mo. And then, iwasan mo din yung mga tao na not supportive sa'yo, ganyan. Kung ayaw nila sa'yo, di wag. Diba? Ganun lang yun. And syempre, iwasan mo din yung is not, yung hindi mo, yung hindi ka makapag-move on. Ganun. You need to let go something into your life. Yung mga cheating, yung mga mandaraya, iwasan mo na rin. Yung mga judgmental person, iwasan mo yun. O yung sa sarili mo, iwasan mo yung mag-judge ka ng tao, no? Na hindi mo naman alam yung katotohanan. Also, siyempre, you need to see the fact before kang magdesisyon sa buhay. Think to the future. Tsaka yung ma-overwhelm ka, ha? Iwasan mo yun. Kasi hindi maganda yung magiging kapalit. Tingnan natin. Love. Iwasan mo yung yung mga dapat kang i-let go dito. Yung mga dapat kang baguhin. You need to transform dito. Kung medyo mahilig ka mag-party-party, if ever lang naman, or nasosobrahan yung gastos mo, halimbawa, mas need mong mag-gift ng money kung kinakailangan. Pero nasa sa'yo yun. May mga dapat ka lang daw na i-move on o ayusin o baguhin. Sa love, isa lahat Sarili, magulang, kapatid, karelasyon, kaibigan. When it comes to a love, when it comes sa love, may kayo, no? Struggle. Kung kumbaga na handun yung lungkot, handun yung emotions, no? Handun yung nagkaroon, maari ng betrayal, maaring yung isa is nagtiis at nagtimpe, pero kumbaga pinanindigan yung love, pero dumating pa rin sa point na maaring iniwan o nagkaroon ng pag-isa. Maaring nagkaroon ng third party or may third party sa iba. Maaring nandun yung sitwasyon na hindi niya nakuha yung sa'yo, o hindi niya nakita sa'yo yun. A person na makapagbibigay sa kanya ng full of happiness, no? Yung nakikita ko dito. Kaya maaring nagkaroon ng hiwalayan sa iba. Or maari naman, if you are in a relationship, sa nakikita ko dito, mapagtimpi ang isa sa inyo. There's an emotion o may tao nagsisinungaling. No? Merong mga deception or may mga situation na struggle nga dito. Maaring yung isa sa inyo is nagbibisi-bisihan o kaya andun yung sitwasyon na may mga sitwasyon na kinikip-kim niya, sinisikreto niya sa'yo. Or maaring ikaw ito. Kasi nakita ko sa kanya, siya gusto ka niya, pero hindi ganun kasapat. Kasi para sa kanya, para sa kanya, still free pa rin yung nararamdaman niya. Kumbaga, para sa kanya, still available siya. If ever na may dumating, pwede siyang mag-entertain. Yun na nakita ko sa kanya. Kung kayo ay single, patient lang daw. Sabi ito, mag-move forward ka, pero meron kang, may parating, kaso,
nakita ko dito, siguro wag muna. No? Is more on patient. As sinasabi kasi baka mapasok ka sa hindi rin magandang relationship. Same energy. Kamusta ang money ni Gemini? Hindi nga maganda yung money mo ah. When it comes to your money, alagaan mo yung money mo. Maaring nagkaroon o magkakaroon ng ng gulo o hindi magandang pagpapatakbo, no? Sa nakita ko dito, may mga mali kang desisyon na magaganap, maaring mas masosobrahan ka ng gastos tulad ng sabi ko kanina dahil sa pag-iipon. And then also na hindi ko nakikita yung organize ng iyong kaperahan. Kumbaga hindi mo siya napapatakbo ng maayos sa iba sa inyo. This second half, ang nakikita ko is maaring may mga maling kang gagawin. May mga maling pagdidesisyon. Hindi ko naman sinasabi na halimbawa gusto mo ng bag. Siyempre hindi yun mali sa iyo, di ba? Kasi gusto mo siya. Siguro mali yun sa ibang paningin ng tao kasi may bag ka naman. Hindi naman siya sira. Di ba? Kung magiging it's more on practicality, hindi yun practical. Ganun. May mga sitwasyon na hindi ko nakikita na maaring gusto mo is gusto mo, ganun. So nakita ko to. Hindi siya organized actually, hindi siya organized. It's more emotions. Ako nakikita dito. Emotion siya kasi wala kang instruction sa buhay mo. No? So nakita ko dito. Kumbaga, kung ano lang meron ka. Siguro hindi nagiging matatag yung mga rules mo. Hindi nagiging matatag yung mga pinagpapahal. Halimbawa, gusto ko nang mag-ipon ng pera, pero hindi nagaganap yun. Diba? Maaring ganun sa iba. Kaya nakita ko dito sa'yo, siguro din yung sitwasyon na may mga struggle or may mga maling magaganap sa buhay mo o mga maling decision making na pagkakagastusan mo, mga ganyan. Yan nakikita ko dito. Kailangan mo umiwas, no? Sa mga bagay na, kumbaga, kailangan mo ilayo yung sarili mo sa hindi magiging maganda na situation. Kasi at the end, ikaw din may hirapan dito. Kailangan mo ngayon is, kung kailangan tumalikod ka sa mga tukso o pagkakagastusan, tumalikod ka. Yun nakikita ko dito. Start a new beginning to think to the future. May taong naging tanga, no? Dito. O taong magiging tanga. Kukuhanin ko pa siya. Yung iba dito, siguro may conflict. Ganun, may conflict. Merong disagreement. Maaring may tao dito na magiging masyadong parang matigas ang puso, may kalupitan or naghahari-harian. May maaring may nang-aangkin ng territorial, no? Or yung may pinag-uusapan when it comes to territorial. Sa nakikita ko rin dito. Parang may mga sinasabi na ako yung mas may karapatan, hindi ikaw. Parang gano'n. Siguro kung sa trabaho to, gano'n. O sa mga territorial, gano'n din. May ganong sitwasyon ako nakita. May mataas ang ego, may very defensive. May mga gano'n. May gulo o may hindi pagkakasundo. Ako nakikita dito. And then still emotions. Ang nakikita ko to may emotional feeling. Ako na nakikita dito. Parang either sa iba is may nakikipag-competition sa'yo or nakikipag-compete ka, mga ganyan. Any opportunity ka dyan. About saan to? Ang nakikita ko sa'yo, opportunity. Hindi maganda. Okay, opportunity. Medyo ingatan mo din yung pera mo ha. Kasi hindi ko nakita stable.
May mga bagay o sitwasyon na kailangang i-fix o ayusin. Kung ito is a health issue, maaring may matanda dito o mas nakakatanda sa'yo, or maaring ikaw is kailangan mong ayusin yung health issue mo. Ang nakikita ko rin dito is opportunity. May mga situation na uncontrol, hindi mo kayang kontrolin, maaring uncontrol. May mga conflict, may mga puot ako nakikita, or maaring iba sa inyo is maaring may mga magkakaroon ng mga pagpapabaya. Sa hope hindi, pero there's a struggle din sa iba, or stagnation to, no? Magkakaroon ng mga distraction sa mga i-move forward mo o sa mga actionan mo this time, or mga gagawin mo. There's a lack of direction ako na nakikita dito. And also, hope hindi lahat, no, is may tao na maaring bastusin ka, magalit sa'yo, or may tao na magiging very defensive, o or there's a paranoid situation ako nakikita dito. May tao na paniniwala, ikaw or someone ha, may tao dito na paniniwalain, nahulog, nahulog yung anak ko. Paniniwalain ka niya. Paniniwalain niya sa sinasabi niya, or maaari ikaw, paniniwalain mo yung sarili mo sa sinasabi mo. Ganyan. Sasasabihin mo sa kanya, hindi talaga ganito yung ganyan yan. Totoo, ganito talaga yun. Yan ang nakikita ko dito. And also, may nakikita ko dito na hindi ko alam kung sa iba siguro, there's a situation na hindi naging maganda, no? Kumbaga, there's a foundation na parang there's an unexpected situation ito. Expected. May mga revelation. Sa iba, hindi lahat kayo, pero may mga revelation, unexpected situation, meron kang mga sitwasyon, may travel ka. Makakaramdam ka rin ng pagod, katamaran, or situation na may mga justice or situation na malalack of clarity ka, o may mga aalalahanin ka, may mga past situation na maaring mahatakan nito, o depression, anxiety, stress, ganyan. Iba dito may insomnia, iba dito may mga pinagsisisihan yung iba, or iba dito is siguro may migraine kayo, ganyan. And also, yung iba dito lack of idea, lack of planning, or may tao na may mga insulto sa'yo. Pero may nakikita rin kasi ako dito na separation, no? May mga unexpected change. Maaring there's a financial dispute sa pera mo, sa family mo, sa karelasyon mo, sa trabaho mo. There's a burden, or may ito is conflict, ganyan. And bakit ganyan? May nagkakaroon ng hindi pagkakasundo-sundo eh. Sana hindi lahat kayo. Sana pas na yun, syempre. Anak mo ba? Pinapuno po mo lang si mami, nagpunta. Yung buntot mo, haba. Kaya may mga sitwasyon na gusto mong i-correct, pero parang medyo mahihirapan ka pa siya. Medyo mahihirapan pa siya magkaroon ng magandang result eh. Yun na nakita ko dito. Ay, napatay ko yung langgam tuloy, yung spider. Sorry. Advice. Okay, ang advice sa'yo. May mga sitwasyon may mga sitwasyon na kailangan mong actionan to develop, or to recover, or may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang i-let go, ikat sa buhay mo, no? Ang nakikita dito, may mga sitwasyon na kailangan mo isa positive motion, start afresh, mag-start ka ng beginning to change sa mga bagay o a-actionan mo. May mga bagay na nangyari at hindi na mo na kailangang manghinayang dun sa bagay na yun, no? May mga bagay, kumbaga, ibahin mo na lang, change your decision, mga ganyan. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo rin magtiwala sa sarili mo, sa intuition mo. Yun. And also,
Ang nakikita ko dito, merong yung successful o positive outcome o creativity na to, it's up to you to make it happen daw. Kung a-actionan mo siya, no, magsasucess siya. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo actionan dito. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Dito. Pero may lungkot ka, Mukhang magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo. After this month. Siguro, iba dito is by October. Yan. October or August to October, ganyan. Or after 3 months, ganyan sa iba. Baka sa iba dito, 1 day lang. O weeks lang. There's something situation na magbabago sa'yo. Siguro, iba dito is opportunity, project, ganyan. O may mga sitwasyon na ilelet ko muna. Mayroon ako nakikita dito na attraction. No? Maaaring may makikipag-communicate sa'yo. Dahil itong tao na to is maaaring magkakaroon siya ng attraction sa'yo. Or pwede rin siya na taong magbabalik. May pagbabalik. Magkakaroon ng resetting sa iba sa inyo. Arigato namaste, God bless.